Hindi ako magdadalawang isip na iputok kay Chloe ang baril na to kung hindi mo papakawalan si Amira. Matigas ang tonong sabi niya sa matanda at hindi siya nagbibiro. Gulat na napatingin sa kanya si Chloe saka napatingin sa ama nito. Ano bang nangyayari, pa? Caleb, hindi ba magkakampi tayo? Iyon rin ang akala ko. Yamot na sabi niya sa dalaga. Hindi ko alam na isa palang gago yung tatay mo. Nagugulang napatingin si Chloe sa ama. Pakawalan mo si Chloe. Mag-usap tayo, bata. Nakikiusap na sabi ng ninong Samuel niya. Ngunit mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakahawa kay Chloe. Alam niyang traidor ang ninong Samuel niya. Kung kaya't ni gahibla, ay hindi niya ito pagkakatiwalaang muli. Oo, papakawalan ko si Amira. Pero pwede bang bitawan mo muna si Chloe? Pakawalan mo muna si Amira. Kung gusto mong makita pang buhay ang kaisa-isa mong anak. Aniya rito. Oo, pakakawalan ko si Amira. Pero pwede bang bitawan mo muna si Chloe? Sigaw ng matanda sa kanya. May pait sa mga labing napangisi siya. Sinong niloloko mo? Kilala kita, Ninong. Sa palagay mo, maniniwala pa ako sa'yo pagkatapos ng lahat ng natuklasan ko. Pakawalan mo muna si Amira at Julio. Ibibigay ko sa'yo ng buong buo si Chloe sa lugar na sasabihin ko. Hayop ka! Sigaw nito sa kanya. Akmang lalapit ito sa kanya ngunit mabilis niyang naikasa ang baril. Napahiyaw sa sobrang takot si Chloe. Please, Papa! Sundin mo na lang ang sinasabi ni Caleb. Umiiyak na sabi nito sa ama, saka lumingon sa kanya. Talaga bang kaya mo kong patayin ang dahil lang sa babaeng yun? Caleb, ako ang kasama mo noong mga panahong halos gumuho ang mundo mo. Tapos magagawa mo kong patayin para lang sa kanya? Oo, kayang-kaya kong pasabugin ang utak mo nang walang pagsisisi. Galit na bulyaw niya rito. Iyak nang iyak si Chloe. Itinaas ng ninong Samuel niya mga kamay. Pakawalan mo na si Chloe. Ibibigay ko sa'yo si Amira. Pakawalan mo muna si Amira at Julio. Saka tayo muling mag-usap. At oras na malaman kung sinaktan mo sila, alam mo na ang kasunod na mangyayari kay Chloe. Pagkasabi nun, mabilis na niyang hinila palabas ng warehouse si Chloe. Akmang susugurin siya ng mga tauhan ni Samuel. Ngunit mabilis siyang nagpaputok pa itaas. Saka muling itinutok ang baril sa sentido ni Chloe. Kinaladkad niya si Chloe pasakay ng kanyang kulay asul na kotse na nakaparada sa labas. Saka niradyohan ng mga loyal niyang mga tauhan para ipaalam ang nangyayari sa pagitan nila ng kanyang ninong Samuel. Alerto na mga ito. Talagang hindi ka magdadalawang isip na iputok sa akin yan. Halos paanas na lang nasabi sa kanya ni Chloe. Waring hindi pa rin ito makapaniwala habang nakikita ang galit sa mukha niya. Ano bang meron ng babaeng yun? Na di ko kayang ibigay sa'yo, ha, Caleb? Bakit nakalimutan mo na yatang lahat? Na ang babaeng yun ang dahilan. Gusto mong malaman kung sino ang totoong salarin ng pagkamatay ng mga magulang ko? At ni Ate Laika, ha? Sigaw niya rito. Walang iba kundi ang magaling mong ama. Bulyaw niya rito. Hindi. Hindi totoo yan. Umiiyak na sabi ni Chloe. Halang ang kaluluwa ng ama mo. Demonyo siya. Kaya di na ako nagtataka kung pare-pareho kayo ng ugali ng demonyo mong ama. Hindi na nakapagpigil pang sabi niya. Gulat na gulat si Chloe sa mga binitawan niyang salita. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas rin ang lahat sa bibig niya. Yung matagal na niyang gustong sabihin kay Chloe. Sino sa palagay mong makakatagal sa ugali mo? Feeling mo maganda ka? Tumawa siya ng pagak. Pangit ka na nga. Napakasama pa ng ugali mo. Ikaw siguro ang karma sa lahat ng kasama ng hayop mong amay. Iyak nang iyak si Chloe habang naririnig ang mga masasakit na salitang binibitawan niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nasabi rin niya rito kung gaano ito kapangit sa paningin niya. Nagtataka ka pa kung bakit hindi kita magustuhan kahit na halos ibigay mo na yung sarili mo sa akin? Painsulto pa niyang sabi rito. Gusto niyang maramdaman nito ang lahat ng sakit mula sa kanyang mga salita. Alam niya kung gaano nito pinapahalagahan ng sarili. Kaya gusto niyang marinig mismo sa bibig niya kung gaano ito kapangit. Tingnan mo ka sarili mo sa salamin. Ang layo ng pagmumukha mo kay Amira, di ba? Kasing pangit ng pag-uugali mo yung hilat siya ng pagmumukha mo, Chloe. Napatili ito. Tama na! Tinakpan nito ang mga tenga. May sarcasm sa mukhang napatawa siya.
Hindi mo matanggap na pangit ka? Diyan din naman ako bilib sa'yo eh. Gandang-ganda ka sa sarili mo. Nakailang paayos ka na ba ng mukha? Pero bakit ang pangit-pangit mo pa rin? Tinawanan pa niya ito ng ubod ng lakas. Nang mga sandaling iyon, gusto talaga niya masaktan ng husto si Chloe. Dito niya gustong ibunto ng lahat ng galit na nararamdaman niya para sa ninong Samuel niya. Kaya para hindi na kumalat pa ang mga lagim. Dapat sa iyo, binabaon na lang sa lupa, sabi pa niya rito. Mas lalong napahagulol si Chloe. Parang batang naagawan ng pabritong laruan. Nakapiring siya, kung kaya't hindi niya alam kung saan siya dinala ng mga lalaki. Ngunit mahigit na 4 na oras rin ang biniyahe nila bago sila huminto sa isang lugar. Isang lugar na umaalingasaw ang amoy. Iginiya siya ng mga ito pababa at pinaupo, saka itinali ang mga kamay at paa. Pinasakan rin ng mga ito ang kanilang bibig, kaya kahit anong sigaw ang gawin niya, walang lumalabas sa kanya. Ngunit kung kanina ay takot na takot siya, ngayon ay parang kalmado na lamang siya. Itinaas na niya sa Panginoon ang anumang kahihinatnan nilang magkapatid. Alam niyang hindi sila pababayaan ng nasa taas. Isang oras yata siya doon. Maya-maya kinalas ng mga ito mga tali nila sa paa. Saka muling iginiya pabalik ng sasakyan. Hindi niya alam kung anong binabalak ng mga ito sa kanilang magkapatid. Umaasa na lamang siya na walang mangyaring masama sa mga magulang niya at mga kapatid. Oras na makarating sa mga ito, ang nangyari sa kanila ni Kuya Julio niya. Muling tumakbo ang sasakyan. This time, humigit lamang ng 30 minutes ang tinakbo nun. Saka huminto at muli silang pinalapag. Pakawalan mo na ang anak ko! Pinapangako kung walang mangyayaring masama kina Amira. Anang ninong Samuel niya, nang tawagan siya sa telepono. Darating sina Amira sa lugar na pinag-usapan natin. Paniniyak pa nito sa kanya. Ngunit hindi siya pwedeng basta-basta na lamang maniwala kung kaya't pinaalerto niya ang kanyang mga tauhan. Hiningan rin niya ng tulong si Karina upang maiayos sa mga papeles ng buong pamilya ni na Amira patungo sa ibang bansa. Kanina'y tinawagan na rin niya ang daddy ni Amira at sinabi dito na aasikasuhin na niya ang paglayo ng mga ito habang inaayos niya ang gulo sa pagitan nila ng ninong Samuel niya. Nauunawaan naman ng matanda ang panganib na nakaabang sa buong pamilya nito. Kung mananatili ang mga ito sa Pilipinas, kung kaya't napapayag rin siya ng mga ito sa mga plano. Binigyan rin niya mga ito ng assurance na walang mangyayaring masama kina Amira. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang maisalba ang magkapatid sa kamay ng demonyo niyang Nino. At saka una-unahan na rin pagkakataon, biglang naglaho ang lahat ng galit na nararamdaman niya para sa ama ni Amira. Biglang naintindihan na niya kung bakit nito yun nagawa. Alam niyang hindi ito masamang tao. Wala lang itong choice ng mga panahong yun. Nanganganib ang pamilya nito kung hindi nito susundin ang utos. Siyempre pa, pipiliin itong iligtas ang sariling pamilya. Saksi siya kung gaano nito kamahal ang asawa at mga anak, lalo na si Amira. Ngayon niya pinagsisisiyang hinayaan niyang mapaikot siya ng kanyang ninong Samuel. Muling nagtagis ang kanyang mga bagang. Buong darating si Chloe sa lugar na pinangako ko sa'yo. Oras na matiyak ko ang kaligtasan ni Amira, sabi niya sa ninong niya. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang ninong Samuel, sinilip niya ang helicopter na kanina pa nakaabang para magdala sa isang safe na lugar kina Amira at Julio. Nag-hire na rin siya ng ambulance na magdadala sa buong pamilya nito sa ligtas na lugar. Pagkatapos ay pinahanda na rin niya ang kanyang private plane para diretso na ang mga ito sa Malaysia. From Malaysia, aayusin ng ama ni Karina ang mga documents na mga ito para sa Canada magtago. Alam niyang hindi na ito magagalaw pa ng ninong niya doon. Kaya nang tumawag muli ang ninong niya para ipaalam na naroon na sina Amira at Julio sa usapan nilang lugar, pinasakay niya si Chloe sa helicopter kasama siya. Tahimik lang si Chloe na sumusunod sa bawat sabihin niya. Wala itong kibo. Marahil ay napagod na rin sa kaiiyak kanina. Pagkarating sa lugar, nakita niya sina Amira at Julio. Ngunit hindi pa rin niya pinakakawalan si Chloe. Inutusan niya ang kanyang tauhan na idiretso mga ito sa safe na lugar. Tiniyak niyang iyon ang pinakamagaling at pinakapanagkakatiwalaan na tauhang kasama ni Amira at Julio. Maya-maya'y lumabas ang ninong niya. Nasa iyo na si Amira. Pakawalan mo ang anak ko. Pakiusap ng ninong niya sa kanya. Napangisi siya. Kilala kita, Ninong. Di na ako basta-basta maniniwala sa'yo, sabi niya rito. Talaga bang wala ka ng tiwala sa akin, bata? Kung may isang bagay man ako natutunan sa inyo ngayon, iyon ay ang maging tuso.
Sabi nitong muling itinutok ang baril kay Chloe. Hindi alam ni Amira kung bakit parang may mga kabayong nag-uunahang magsipulasan sa kanya nang i-anunsyo ng piloto na nakalapag na ang eroplanong sinasakyan niya sa Manila Airport. Ewan ba niya kung bakit binabalot ng takot ang puso niya? 5 years pagkatapos na nangyaring kidnapping sa kanila, ngayon lang sila muling tatapak ng Pilipinas. Naramdaman niya ang mahigpit na pagpisil ni Tom sa isang kamay niya. Alam niyang ramdam nito ang gumugulo sa isipan niya ng mga sandaling iyon. Gusto nitong iparamdam sa kanya na nandito lang ito para sa kanya. May pait sa mga labing umiti siya sa lalaki. "He'll be fine," mahinang sabi nito sa kanya. Tumango lamang siya saka kinuha mula rito ang kanyang handbag. Kung siya lamang ang masusunod, ayaw na sana niyang bumalik ng Pilipinas. Lalo pat, nahiyang na ang buong pamilya niya roon. Sa katunayan, hindi na nga sumama sa kanyang pauwi ng Pilipinas ang magulang niya at mga kapatid. Total naman daw, alam na ng mga itong safe siya dahil kasama naman niya si Tom. Nang mapadpad sila sa Canada, si Tom ang tumulong sa kanila at nag-asikaso. Siguro hindi magiging madali ang lahat para sa kanila kung hindi dahil sa tulong ni Tom. Pagkatapos ng mga nangyari, wala na siyang naging balita pa kay Caleb. Basta ang alam lang niya, ito ang tumulong sa kanilang makatakas patungo Malaysia. And from Malaysia, ay ang ama naman ni Karina ang nag-asikaso ng papeles nila papuntang Canada. Ilang taon rin yata ay yung halos araw-araw siya naghihintay ng tawag nito. Umaasang makikibalita man lang ito kung ano nang lagay nila. Pero ni wala siyang narinig mula kay Caleb. Nang lumaon ay nagpasya na lamang siyang kalimutan na ito. Kahit na mahirap, mabuti na lamang nandoon si Tom. At kahit na kailan, hindi siya iniwan. Ilang beses na niya itong binasted. Ngunit napakasigasig pa rin ito sa panliligaw sa kanya. Kaya pagkatapos ng 4 na taon itong panliligaw, nung 1 taon sinagot na rin niya ito. Then he proposed after a month. Pero tinanggihan niya. Sa pangatlong pagpropose nito, napa-oo na rin siya. Hindi naman niya akalaing mapipilitan silang umuwi ng Pilipinas ng dahil doon para asikasuhin ang annulment papers nila ni Caleb. "Mommy!" Dinig niyang tawag ng 5-year-old niyang anak na si Gertrude. Nagpupumiglas ito sa kamay ng yaya nito saka itinasa mga braso para magpakarga sa kanya. Ngunit bago pa niya ito mabuhat, kinarga na ito nito. "I told you, Mommy can't carry you anymore." Nakangising sabi dito nito, saka ginulo ang buhok nito. Humaba ang nguso dito ng bata. Naiiling na lamang siya habang pinapanood ang dalawa. Nagpapasalamat siya na ito na ang tumatayong parang daddy dito. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Caleb kapag nalaman nito nagkaroon sila ng anak. Kung siya lamang masusunod, wala na siyang balak pang ipaalam dito tungkol sa bata. Ngunit naisip niyang baka kapag nasa wastong isip na ang bata, sisihin siya nito dahil sa pinagkaitan niya ito na makilala ang tunay nitong ama. But what if hindi naman ito kilalanin ni Caleb? Hindi ba mas lalo lamang niyang masasaktan ng damdamin ng kanyang anak? Hanggang ngayon, hindi pa niya alam kung anong gagawin tungkol doon. Bahala na, malamang hindi rin naman niya maitago kay Caleb ang tungkol sa bata. She will just cross the bridge when she get there. Napatitig siya sa kanyang anak. Ang mata, ang hugis ng muka, ang ilong, ang buhok, pati na rin ang kulay nito. Nakuhang lahat kay Caleb. Iyong ngiti nga lamang nito ang nakuha nito sa kanya at yung dimples niya. Kaya nga siguro mas hirap siyang makalimutan ng lalaki. Dahil sa tuwing tinitignan niya ang kanilang anak, ipinapaalala nito ang lahat ng mga sandaling pinagsaluhan nila. Napalunok siya. Ikakasal na siya kay Tom. Tapos, si Caleb pa rin ang nasa isip niya. Pilit niyang iwinaksi ang mga alaala ng dating asawa. Napakabait ni Tom, hindi lamang sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. Gustong-gusto rin ito ng mga magulang niya para sa kanya. Kaya't ayaw niya maging unfair siya rito. Hanggat maaari gusto niya maging loyal kay Tom. Ayaw niya itong pagtaksilan kahit sa isip man lamang. Kumapit siya sa braso ng lalaki. Dapat ay maging masaya lamang siya dahil binigyan siyang muli ng tsansa ng Diyos na makatagpo ng isang lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Bukod pa sa gustong-gusto siya ng buong pamilya nito. Napahinto saglit sa pagsubo ng pagkain si Caleb. Nang ibalita sa kanya ni Karina na ngayong araw ang dating ni Tom at Amira para asikasuhin ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal.
Matagal na niyang pinaghahandaan ng araw na ito. Alam niyang darating rin sa ganito ang lahat. Pero parang may kirot pa rin sa puso niya. Iniisip pa lamang niyang tuluyan na mapapawalang bisa ang kasal nila ni Amira. May mga sandaling gustong-gusto niya itong puntahan sa Canada. Ngunit kapag naiisip niya ang lahat ng pagpapahirap na binigay niya rito, pinanghihinaan siya ng loob. Mas lalo na nang malaman niyang nagkakamabutahan na itong dalawa nito. Siguro nga dapat na lamang niya itong hayaan sa piling nito. Mas deserve nito ang lalaking tulad nito kaysa sa isang walang kwentang gaya niya. Hindi na niya kailangang itanong pa dito kung gaano ito nasusuklam sa kanya. Sa lahat ng mga pasakit na binigay niya rito, ano pa ba dapat niyang asahan? Deserve naman niya kung kasuklaman man siya nito ngayon. But damn it, hindi maipagkakaila. Ang isang bahagi ng puso niya ay nananabik na muli itong makita. Caleb, naramdaman niya ang paggagap ng isang kamay ni Karina sa kanyang kamay. Nang bumaling siya rito, nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi naman siya kailanman naglihim dito. Lahat ng nararamdaman niya sinasabi niya rito. Nagbugas siya ng hangin sa kaumayos ng upo at muling itinuloy ang pagkain. 5 years. Sa nakalipas na 5 taon, kailanman na hindi naman niya nagawang kalimutan si Amira. In fact, may mga gabing nangungulila siya sa mga yakap nito. Inakbayan siya ni Tom habang papasok sila sa loob ng restaurant kung saan sila magtatagpo ni na Caleb para pumirma sa annulment paper na ihahain niya. Hindi niya alam kung bakit parang pinipiga ang puso niya habang iniisip ang gagawing paghahain ng annulment sa lalaki. Matagal na silang hiwalay, pero parang ang sakit-sakit pa rin para sa kanya na isipin na tuluyan na mapapawalang bisa ang kanilang kasal. May bahagi sa puso niya tila hindi sumasang-ayon. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakakalma ang sarili. Alam ni Tom na natitense siya kaya panay ang pisil nito sa balikat niya. Pagpasok nila sa loob ng restaurant, nakita kaagad siya ni Caleb. Nang magsalubong ang kanilang mga paningin, pakiramdam niya bahagyang huminto ang pag-iikot ng mundo niya. Hindi pa rin nagbabago ang epekto nito sa kanya. Para tuloy gusto na niyang pagsisihan na umuwi pa siya ng Pilipinas. Dahil pakiramdam niya, muling nabuhay ang nararamdaman niya para dito. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ng sakit na binigay nito sa kanya, nandito pa rin ang pagtatanging nararamdaman niya para kay Caleb. Hibak na ba talaga siya? Heto si Tom, at ramdam niya ang sinserong pagmamahal nito sa kanya. Tapos hindi niya magawang ibigay ang 100% at buong puso niya rito. Bakit mas malaking bahagi pa rin noon ang umaasam na sana mapaibig niyang muli si Caleb? Ilang beses siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang damdamin. Poker face. Pinraktis na niya yon kagabi pa. Ayaw niyang makahalata si Caleb na after all these years, mahal pa rin niya ito. Tama ng pagiging martir. Tahimik siya sa buhay niya ngayon. Bakit gugustuhin pa niyang maging komplikado? Hi! Porma lang itsura ni Tom na makipagkamay kay Caleb. Wala namang kangiti-ngiti si Caleb nang tingnan si Tom at makipagkamay rito saka bumaling sa kanya. At ewan ba niya kung namamalikmata lamang siya, ngunit waring nakita niya ang piping pananabik sa mga mata nito nang tignan siya. Kumusta? Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Pilit na pilit siyang ngumiti. I'm fine, thank you. Aniya saka naupo na. Pero para siyang sinisilaban sa mga titig nito na waring nanunuot hanggat sakali liitang himaymay ng kanyang katawan. Nagiinit tuloy ang kanyang pisngi. Ang akala niya handa na siyang harapin nito. Ang akala niya tuluyan na niyang naibaon sa limot ang lahat. Heto na naman siya. Nabubuhay na naman ang lahat nitong mga alaala. Ngunit bago pa maglakbay ang diwa niya sa kung saan-saan, biglang dumating si Karina. Nawari na kagagaling lamang sa restroom dahil sa loob ito ng restaurant ang galing. Muntik na siyang matawa sa kanyang sarili. Bakit nga ba hindi niya naisip ito? Bakit naman mananabik si Caleb sa kanya? Heto at kasama nito ang babaeng totoo nitong minamahal. Namamalikmata lang siya kanina. Amira! Masayang-masayang bati ni Karina sa kanya. Napilitan siyang tumayo para yumakap sa nakaabang nitong mga braso. Ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya.
Saka hinawakan na magkabilang balikat niya at masayang-masaya siyang tinignan. "Oh my God! You look stunning!" Sabi nitong bumaling kay Tom. "Bilib na ako sa pag-aalaga mo sa kanya, ha? Mas lalo siyang gumanda ngayon." "Siyempre naman. Binabalik ko lang yung pag-aalagang binibigay niya sa akin." Sagot nito. Tumayo ito para yakapin rin na mahigpit si Karina. Hindi sinasadyang muling nagtama ang paningin nila ni Caleb. Parang galit ang anyo nito habang nakatingin sa kanila, kaya binaling na lang niya sa iba ang kanyang paningin. Palagi naman itong galit sa tuwing tinitignan siya nito. Hindi pa ba siya nasasanay sa mga tingin ganon? Alam naman niyang kahit nalinawan na ito sa mga nangyari, hindi pa rin maitatanggi naging parte pa rin ng daddy niya sa pagkamatay ng mga magulang nito, kung kaya't hindi niya ito masisisi. Ngunit ipinagpapasalamat pa rin niya na hindi na nito kinasusuklaman ng daddy niya at hindi rin kinasuhan. Bilang kabayaran na rin siguro dahil nalinawan na dito ang totoong kalaban nito ay ang ninong Samuel nito. And speaking of the devil, ano na nga ba nangyari sa matandang yun at kay Chloe? Gustuhin man niyang alamin, never niyang naitanong iyon kahit kanino. Hanggat maaari ayaw niyang mapag-usapan pa ang nakaraan dahil maraming masasakit na alaala ang ibinabalik nun sa kanya.